hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadaanan natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. May bago ng Education Secretary. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Sonny Angara bilang kapalit ni Vice President Sara Duterte na formal nang aalis sa pwesto sa July 19. Para sa iba pang detalye, makakausap natin live si Maricel Halili. Maricel, tinanggap na ba ni Senator Angara ang appointment ni Pangulong Marcos? Ruth, tinanggap nga ni Senator Sonny Angara ang pagkakatalaga sa kanya bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod na rin ito ng mga endorso sa kanya mula sa iba't ibang senador at ilang grupo ng edukasyon. Wala si Angara sa cabinet meeting sa Malacanang kanina kung saan inanunsyo ni Pangulong Marcos ang kanyang appointment. Pero sa isang pahayag, nagpasalamat ang senador sa tiwala ng Pangulo. Sabi niya nakahanda siyang makipagtulungan sa buong administrasyon, kabilang na kay Vice President Sara Duterte para magkaroon ng dekalidad na edukasyon ng bansa. Pangako rin ni Angara kasama ang lahat ng stakeholders, sisikapin niyang maging maganda ang kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng maayos na education system. Winelcome naman ng Department of Education ang pagtatalaga kay Angara at tiniyak ng ahensya na makikipagtulungan ito sa kanilang bagong leader. Kasabay ng pag-anunsyo ng appointment ni Angara bilang DepEd Chief, binigyang diin ng palasyo ang kanyang education background. Nagtapos si Angara ng Bachelor of Science in Economics sa London School of Economics. Kumuha rin siya ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines at nag-Master of Law sa Harvard University. Kabilang sa mga isinulong niya sa lehislatura ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12 Act. Ruth, nagpasalamat din ng Malacanang sa kontribusyon na ibinigay ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education at umaasa sila na magiging maayos ang transition ng pamunuan sa nasabing departamento. Ruth. Maricel, so kung July 19, opisyal na mauupo bilang DepEd Secretary si Senator Angara, anong mangyayari doon sa pwestong maiiwan niya sa Senado? Ruth, so effective July 19 nga yung pagbibitiw ni VP Sara. So inaasahan na aalis na rin si Senator Sonny Angara bilang senador para maging ganap na kalihim ng Department of Education. Kanina tinanong ko yung tagapagsalita ng Commission on Election na si Attorney Rex Lauchanco kung ano yung mangyayari dun sa iniwan niyang posisyon. Ang paliwanag dito ng COMELEC, ang exclusive na hudikatura, ang eksklusibong desisyon tungkol sa mababakanting posisyon ay nakasalalay na sa pamunuan ng Senado. So kailangan nating antabayan kung ano ang magiging pahayag ng pamunuan ng Senado tungkol dito. Ruth? Maraming salamat, Maricel Halili. Kaugnay pa rin po ng pagtatalaga kay Senator Sonny Angara bilang bagong DepEd Secretary. Makakausap naman natin si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang hapon po sa inyo, Congresswoman Castro. Magandang umaga, Ruth, at sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, yung una po muna, yung reaction niyo dito sa appointment ni Senator Angara bilang bagong kalihim ng DepEd. Well, wini-welcome namin yung appointment ni Senator Angara as Secretary of the Department of Education. So tingin naman namin ay okay siya in terms of yung sa mga experience, yung exposure niya sa education problems, education sector, yung yung knowledge niya and also being one of the commissioner of the EDCOM, may malawak siyang karanasan about the educational system. So we welcome his appointment. Para po sa inyo, ano pong gusto niyong tutukan ni incoming DepEd Secretary Angara? Well, maraming mga perennial problems in our education system. So particularly, we want him to be on the ground doon sa pagtutok sa K-12 program, yung ating curriculum. Alam ko, isa siya sa author nito, way back 2013. Mm-hmm. So there are challenges, problems na meron tayo dito sa K-12 program. So dapat magkaroon na yan ng evaluation and assessment, overhauling ng K-12 program. Second, yung alam ko, he has the proposal for salary increase of teachers. So natutuwa kami doon, meron siyang ganung proposal sa Senate. So I hope hindi niya titigilan yung pag-support doon sa salary increase and benefits of our teachers. So yun yung pangunahin na gusto natin na tutukan ni Senator Secretary
appointed Sani Angara. Ma'am, kasi in the past, naalala ko rin, sinulong nyo rin nung DepEd Secretary si Vice President Sara, yung pagtutok doon sa pagdagdag ng teachers and even classrooms. Medyo nagkaroon pa nga kayo ng banggaan dyan ni VP Sara before kasi parang sinasabi niya, unrealistic daw. In terms of ngayon po, yung, ano po ba yung dapat pangpunan dito sa kakulangan sa mga guro at sa mga classrooms? Yes, oo. Yan din gusto natin, Ruth, no, na matutukan ni Senator Angara being the secretary now, no, na yung hindi sapat kasi yung 10,000 na every year na dinadagdag sa teaching, sa teaching personnel. Kailangan din talaga natin na, 30,000 kasi yung naging history natin, noong pagkakaroon ng, ano ba yun, yung, pwesto, no, doon sa teaching personnel. Tapos hindi rin sapat yung 5,000 na administrative officer. Gusto natin si Senator Angara, no, gawin niya yung needs assessment talaga, no, kung ano mang posisyon yung kailangan doon sa ground. Okay. Mga teaching, mga administrative work, mga education support personnel, dapat grounded siya, no, kung ano talaga yung kailangan sa ground. Hindi yung magsasabi lang na magkakaroon tayo ng 5,000 items para sa mga non-teaching personnel. Okay, maraming pong salamat kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa ibang balita, ipapasabi na ng Senado si Bamban Mayor Alice Go para maobliga na siyang dumalo sa susunod na pagdinig ng Senado sa July 10. Sa panayam kanina ng Radyo 5, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na dapat harapin ng alkalde ang iba pang katanungan kaugnay sa kanyang pagkatao at ang mga nalalaman niya tungkol sa mga sinalakay na pogo sa Bamban. Hindi dumalo sa nakaraang Senate hearing si Go dahil sa umano'y stress at anxiety na dulot raw sa kanya ng issue. Bukod kay Go, ilan pang individual na konektado sa kanya ang pinadalhan na rin ng sabina ng Senado. Minsan na niyang dinedma ang aming imbitasyon, yung nakaraang hearing. Kailangang magpakita si Mayor Alice Go or si Go Huaping dahil under sabpina na po siya. At binabalaan ko nga siya nung nakaraang hearing pati yung sabpina ay hindi niya sinunod, ay isa-cite ko na po siya in contempt. In fact, medyo marami-rami pang mga tao, yung kanyang 2 magulang, yung kanyang 3 kapatid, at marami-rami pang mga taong inimbita namin kaugnay ng investigasyon sa mga pogo hubs sa Bamban, Tarlac at pati sa Porac, Pampanga na sila lahat hindi nagpakita. Patuloy namang hinahanap ang isa pang Alice Leal Go na lumabas sa database ng NBI. Tinagda rin ni Ontiveros ang sinabi ng kampo ni Go na premature o masyado pang maaga para sabihin na tugma ang fingerprints ng alkalde at ng Chinese na si Go Huaping. May ibang torture videos pa raw na hawak ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK mula sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, 3 lang mula sa 15 torture videos ang nilabas nila dahil masyado na umanong brutal ang nilalaman ng iba pang video. May mga video raw na may tinaga at meron ding ginawang sex toy ang mga biktima. Inaalam pa ng PAOK kung mga Pogo worker ang mga biktima sa torture videos. Posibleng parusa raw ito sa mga hindi nakaabot sa quota sa mga pinapagawa sa kanilang scam. Iba-iba rin daw ang nationality ng mga biktima. Ito ay aming ibinabangga doon sa mga missing persons ng iba't ibang embassy like sa Chinese Embassy, yung Indonesian, Malaysian, and Vietnamese Embassy. Kung meron silang mga ganitong tao. Inaasikaso na ang pagpapadeport sa inarestong siyam na Chinese na iligal na dumating sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, bumaba ang mga Chino sakay ng 3 motorboat itong Sabado sa bahagi ng Manila Bay sa Parañaque. 5 sa mga Chino ay undocumented habang 4 lang sa kanila ang may passport at employment visa. Pero batay sa kanilang visa, sa Pasay City lang sila pwedeng magtrabaho. Nilinaw naman ng Bureau of Immigration na hindi konektado sa Pogo ang mga nahuling Chinese. Ikunento sa News 5 ng mga mangingisdang Pinoy na sakay ng sumabog na bangka sa Panatag Shoal na muntik na silang hindi masagip dahil umano sa panghaharang ng China Coast Guard. Ayon sa isa sa mga nasabugang mangingisda na si Freddy Legaspi, hindi sila tinulungan ng China Coast Guard at aliwas yan sa inilabas raw na video ng China. Nakasakay po kami sa Philippine Coast Guard na natin.
Bali, bago makarating yung Philippine Coast Guard natin, hinarangan na po yung barko natin. Sinugundahan naman ng Philippine Coast Guard ang kwentong ito. Katunayan, nagbaba pa raw ng rubber boats ang mga Chino para harangin ang rescue mission ng PCG. May shadowing, may dangerous maneuvers. In some instances, mayroong blocking maneuvers. Nakakalungkot actually na makitang ganun yung reaction ng kapwa mo Coast Guard. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Inilikas muna ang mga pasyente sa isang palapag ng University of Santo Tomas Hospital matapos itong mabalot ng usok kaninang madaling araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Napasugod ang mga truck ng bombero sa University of Santo Tomas sa Maynila kaninang alas 3 ng madaling araw. Nakatanggap daw sila ng ulat na may nasusunog sa lugar. Kita ang usok na lumalabas mula sa ospital. Kwento ng bantay ng isang pasyente, nabalot ang usok ang ika-4 na palapag ng ospital. Nung pababa na siya, as in wala na daw siyang makita. Tapos nasalubong lang niya yung nurse kaya inalalayan na siya pababa. Sa kuwa ng Sampaloc Fire Station, makikitang tinitibag nila ang bahagi ng kisame sa bandang anesthetic unit na nasa ika-4 na palapag. Nagkaroon daw kasi ng short circuit sa mga kable ng air handling unit o yung kinalalagyan ng mga aircon na nagsusupply sa mga kwarto. All patient naman po na-evacuate safely, wala pong masaktan at all accounted for naman po siya. Dahil naagapan, hindi ito nag-apoy at nagdulot lang ng makapal na usok. Sa ngayon po ay kailangan i-clear muna nila, check nila yung electrical system bago po nila gamitin yung buong floor. Pasado alas 4 kanina nang magdeklara ng fire out. Aabot sa 10,000 piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Sa ngayon, pansamantalang ililipat sa ibang gusali ang mga pasyente. Pahuhupain din daw ang usok bago payagang bumalik ang medical staff at mga pasyente sa loob. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ang BTS member na si Jin ang magiging torchbearer sa 2024 Paris Olympics. Nakatakdang lumipad pa France si Jin para sa opening ng Paris Olympics sa July 26. Nitong nakaraang buwan lang nang matapos si Jin ang kanyang mandatory military service sa South Korea. Siya rin ang nag-host ng 11th debut anniversary ng kanilang grupo nitong Hunyo kung saan nagbigay siya ng free hugs sa piling fans. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. 3 lalaking nasa pool sa CCTV habang nanloloob sa ilang bahay sa Taguig, pinaghahanap na ng mga pulis. Isa patay, 17 sugatan matapos magbanggaan ang isang kotse at van sa Isabela. At si Ian Lim spotted na kasama ang kanyang girlfriend na si Iris Lee sa premiere night ng dinirect niyang pelikula. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.